Simula ngayong araw, bubuwagin na ng bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways ang kanilang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee. Sa panayam ng DZRH, inihayag ni Secretary Vince Dizon na hindi siya naniniwalang maaaring imbestigahan ng isang ahensya ang kanyang sarili. Matatandang inanunsyo ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nitong Sabado ang pagkakabuo sa nasabing komite na magsasagawa sana ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control project. Sabi ni Dizon, ipauubayan niya na ang investigasyon sa binuong Independent Commission ng Office of the President. Kaya dito, merong independent na mag-iimbestiga at later on, kapag may nahanap na ebidensya, magpa-file ng mga kaso. So, ang trabaho ko po kasi, hindi naman po ako nandito para mag-imbestiga, magpakulong. Hindi po yan ang trabaho ko. Ang trabaho ko dito is maglinis sa loob at equally important, or it's not even more important, kailangan po nating ayusin yung mga proyektong wala namang nagagawa para sa mga kababayan natin. Inilarawan na ni Dizon bilang isang napakalaking sindikato ang korupsyong nakapaloob sa DPWH. Sabi ni Dizon, hindi lamang nitong mga nakaraang taon nagumpisa ang problema, kundi dekada na kaya hindi maaaring band-aid solution lamang ang gagawin. Matatanda ang pagkatapos manumpa ni Dizon kahapon, ipinag-utos ni Tom Curtis si resignation ng lahat ng opisyal ng DPWH mula sa pinakamataas hanggang sa mga district engineer. Sinabi ni Dizon sa DZRH na magiging prioridad niya sa ngayon ang mga lugar na lantaran na ang katiwalian, katulad na lamang ng mga binisitang ghost project ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay nito, tiniyak ni Dizon ang habang buhay na pagkaka-blacklist sa mga kontraktor na nasa likod ng mga pekeng proyekto. Pero nilinaw nitong hindi kailangan ng lifetime blacklisting sa mga kontraktor na sangkot naman sa substandard na proyekto, pero kailangan umano nilang ayusin ang proyekto, magbayad at humarap sa mga kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.